Katulad po ng kasabihan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal, ang kabataan po ang pag-asa ng bayan. At sa panahon ngayon na mas kailangan natin ng mga bagong ideya at pananaw sa mga issue ng bayan, mahalaga na pakinggan din natin ang boses ng kabataan. At isa sa mga nagsusulong nito ay si Professor Julius Velasco, ITIL4 Chairperson ng Committee on Justice and Human Rights Global Youth Ambassadors Model Congress Conference 2026 at National Chairperson ng Tindig Kabataan. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Prof. Maraming salamat, Good morning. Sir Joshua and Ma'am Dayan. Alright, well, tell us more about Tindig Kabataan. Ano po ang layunin po ng itong samahan na ito? Well, ang layunin ng samahan, nagsimula ito 2017 noong nakita namin ang paglabag sa karapatang pantao pagdating sa kabataan, lalo na yung kaso ni Kian De Los Santos noong War on Drugs. So, isa ito sa mga ipinaglalaban or core na ipinaglaban ng Tindig Kabataan sa paglaban ng karapatan pantao sa malayang pamamahayag noong mga times na maraming mga nangyayari mga ganitong bagay. So bukod pa doon, marami ding mga programa ang Tindig Kabataan na tinindigan bilang isang kabataan dahil ito ay mahalaga pagdating sa bayan, pagdating din sa puder, pagdating sa kabataan. Okay. Puntahan natin itong Global Youth Ambassadors Model Congress Conference 2026. Tungkol saan to? Para saan to? Ang Global Youth Model Congress 2026, isa tong model congress na nakaangkla sa Model United Nations. Okay. So ito ay nakaangkla din sa ating Philippine Congress na kung saan kasalukuyan itong ginagawa sa iba't ibang panig ng bansa ngayong taon. So nauna ito sa Baguio City and itong pangalawa, ito sa Iloilo sa darating ng August. So ang ginagawa dito is binibigyan natin ng plataforma yung mga kabataan, iba't ibang leader kabataan sa iba't ibang bansa na kung saan kailangan nila or kung meron man silang mga panukalang batas na gustong iparating sa ating mga mababatas ay pwede nilang gawin yon sa pag-craft ng policy resolutions. Okay. So yung mga kabataan, ano bang edad ito ang pwedeng sumali sa Congress na ito? So, ang kabataan na pwedeng sumali is mga nasa 20 to 30 years old kasi yun yung definition ng kabataan natin sa Pilipinas. Okay. So, pwedeng sumali. Pasok pa ang mga Yes. tarentahin. Yes, correct. Even the late Youth pa, 30s. youth pa. Well, speaking of policy and resolutions, pagkatapos na makabuo dito sa conference na ito, ano yung next step? Ang next step nito is yung paglalobby sa mga Okay. lawmakers natin. So kunwari, meron lahat ng mga policy resolutions na merong nakailangan ng mga attached agencies like for example, Department of Health, mga iba't ibang top departamento ng ating gobyerno, kung sino man yung mga concerned agencies na yon, ipapadala yung mga policy resolution na naipasa doon sa Congress na yon. And at the same time, yung mga representante ng Model United Nations Congress na to, sila yung magiging lobbyist doon sa mga lawmakers na pwede nating maipasa hanggang sa third and final reading sa Kongreso. Maganda, no, na sila mismo yung nagka-craft nitong mga resolutions na ito at magagamit ng mga government agencies. So, I want to know also your opinion, sir. Ngayon ba talagang mas aktibo na yung mga kabataan compared before? Actually, totoo yan, Ma'am Dayan. Actually, una, aktibo na ang kabataan pagdating sa karapatan nila, sa karapatan ng pamamahayag, sa karapatan ng human rights, sa iba't ibang karapatan na dinidil nila sa pang-araw-araw. Sa dami din ng mga issues ng mga kabataan ngayon mula sa mental health, sa edukasyon, pati na rin dito sa tinatawag natin na unemployment rate sa Pilipinas, mas aktibo ngayon ang kabataan pagdating sa pagtindig dahil ito yung future na meron kami. Ito yung future na meron tayo sa kabataan. Okay. So, well, with this conference na gagawin ninyo, anong ginagawa ng Tindig Kabataan para mas makahikayat pa ng mas maraming kabataan na makilahok sa ganitong aktibidad? Kasi maganda nga na kayo ang bubuo ng inyong kinabukasan. So, ang Tindig Kabataan ay nakipag-partner sa Global Youth Model Congress na kung saan isa sa mga layunin ng Tindig Kabataan is para mas makapagpahikayat pa o iparating yung mensahe ng Tindig Kabataan para sa kabataan mismo. Dahil naniniwala kami na lahat ng mga karapatang pantao, lahat ng mga karapatan mismo ng kabataan ay
kailangan nating ipadinig, hindi lang sa mismong kabataan, pati rin sa mga namumuno sa atin. Well, hanggang kailan pwede mag-register? And marami pa bang slots na pwedeng i-avail ng mga Actually, Dayan, marami pang slots. Okay. Pero kailangan natin mag-register, kailangan natin dalian. Kasi ang Okay. registration ay up until tomorrow na lang. Okay, and this will be again when? This will be from August 7 to 9. 7 Ito to ay 9. gaganapin sa Iloilo. Sa Yun. Iloilo. Yan, sa ating Okay. mga kabataan. Take advantage of this opportunity to take part dito sa mga maaring mga maging future batas Yes. natin na makakapagpabago ng direksyon, makakabuti sa sektor ng kabataan. Maganda ng mga kabataan na ngayon ang gumagawa ng mga resolution kasi sila din yung aani, oo. sila yung magmamana ng henerasyon. Saka alam nila kung ano yung mga talagang kailangan bigyan ng Yes, solusyon. Alright, well thank you very much, Professor, for joining us Maraming today. salamat po. At sa inyo po ngayon din na lang inspirasyon rin sa ating pong mga miyembro ng kabataan. Nakasama po natin Professor Julitz Velasco ng Tindig Kabataan. Thank you, sir. Thank you, Prof. Thank you so much po.